barkada. So ito mga peeps, ang controller for PC na hindi branded syempre. And it is only 150 pesos daw. So I bought this kasi naghanap ako ng controller to make a video on. Syempre, kilala nyo naman ako. And itong controller na ito ay nag-stand out sa akin kasi nakita ko 150 pesos lang. So in this video, check natin, unbox natin ang controller na ito. Check natin kung may dead zone ba to or whatever na makita natin dito. And without further ado, let's get started mga peeps. So first thoughts pa lang dito sa packaging, parang wala siyang packaging kundi yung controller lang. So check natin and unwrap natin na parang wala tayong wala tayong cutter na yun. So check natin. Is it me or parang kind of weird kasi wala siyang packaging? It is just a controller itself and wala siyang kasamang box or whatever na nakikita nyo sa isang brand new controller. Check natin kung ano. So after like 5 minutes of finding a scissor tapos trying to open this, eto mga peeps ang controller itself. And pagtingin nyo, yes, it is a basic controller na mukhang PlayStation. So yung controller na ganito mga peeps ay nakikita ko sa mga arcade like yung mga pang-business. And for stats, it's a controller. So ito mga peeps ang controller itself. Meron siyang select, start, analog, ano to? PS2? And meron siyang 1, 2, 3, 4. May gumagamit pa ng 1, 2, 3, 4 sa PC gaming. So ito mga peeps, meron din siyang shoulder buttons. Hindi siya shoulder triggers. It is a shoulder button. So expect nyo mga peeps, for 150 pesos, wala siyang wireless ha. And ito yung connector niya, which is try nga natin, connect na sa PC and see how it works. So, nag-open na ako ng gamepad tester. Testing natin kung may drift ba to or something kasi for 150 pesos, kung wala tong drift, this will be a great bargain mga peeps. So, testing natin no right thumbstick, mababasa, sort of. Pero bakit parang iba yung lumalabas na control dito sa gamepad tester at saka sa mismong controller? For example, if I press the top button nung number 1, doon siya sa ibaba nagpa-press for some reason. Ito naman nung 3, yung 4 yung na-detect niya. And if yung 2, yun yung gumagana yung 2. Ako lang ba? Parang mali yung niya. Press nga natin analog. Well, nakalimutan ko pala na may analog button tayo sa ibaba, parang yung PS2. So if we turn on the analog, so gumagana. Ako lang ba o yung right thumbstick ay ayaw umikot? Like ito mga peeps, tinatry ko i-ikot yung right thumbstick and left and right lang yung na-detect niya. Try nga natin mag Tekken 8 kasi sobrang weird na yung right thumbstick ay na-detect lang niya is left and right. And also mga peeps, na-notice ko, wala siyang vibration compared sa mga ibang controllers na na-review ko dati, around 500 to 1,000, meron siyang vibration. Pero ito, wala. Meron lang siyang analog button, which is why do you need an analog button for a PC controller? I forgot kung anong settings ang nilagay ko dito sa PC ko. Ginawa ko is plug and play lang. Like, yung ginagamit ko kasi dati na GameSir dito sa PC. Okay, alam ko na kung anong problema. So, gumagana yung left thumbstick and there's something wrong mga peeps. So, pakita ko sa inyo mga peeps ang issue ko na yon. Like, if I do up sa thumbstick, it will turn. Diba dapat left and right yan para mag-turn? So, basically, baliktad yung thumbstick. So, dito natin matatest kung gumagana ba talaga yung controller. Kasi yung right thumbstick, tinesting ko and baliktad ang input niya. So, let's see. Parang may mali Well, buttons work. Yung 3, parang hindi siya nag-i-input na maayos. Ito yung bala ko gawin, yung pero nagtumalon ako for some reason. Well mga peeps, you get what you paid for. 150 pesos will get you this kind of controller. And marirecommend ko mga peeps, do not buy this controller. So masasabi ko kasi mga peeps na hindi siya accurate. Like yung mga moves na nilalabas ko dito sa Tekken, hindi siya tugma dun sa button sa pag-press ko. Like meron siyang half-second delay. And ang pinakaayaw ko dito mga peeps, yung right thumbstick, hindi siya nag-i-input properly. Like seriously, parang baliktad yung right thumbstick nito. So you get what you paid for. 150 pesos gets you this kind of controller. Mag-ipon lang kayo ng konti pa.
makikita nyo naman mga peeps na meron naman sa online used na controller na around 500, or mas better pa, you buy the PS4 controller na ginawa ko ng video like 3 years ago. Mas sulit yun compared dito. For 150 pesos, masasabi ko na hindi talaga siya worth it. And pag gusto nyo bumili mga peeps, I'll just link it down below. So like and subscribe, and thank you very much for watching mga peeps. Hope you guys enjoyed this video and tsaka meron kayo natutunan tungkol sa controller na ito. So thank you very much. Peace out mga peeps and bye.